Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Teacher Mary Ann S. Elizaga, ang inyong guro sa araw na ito. Ayan, bago natin simulan ang ating mahaba-habang araw, tayo muna ay manalangin. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. Bago po tayo magsiupo, pakipulot po muna ang mga basura sa silong ng inyong upuan at pakiayos na rin po sa tamang linya ang mga upuan. Ayan, maraming salamat. Maaari na kayong umupo. Ayan. Muli, binabati ko kayo ng magandang araw. Ayan, kamusta kayong lahat? Ayan, mabuti naman. Ayan, bago tayo tumungo sa ating paksang tatalakayin ngayong araw, tayo muna ay magbalik-aral. Sino sa inyo ang nakakaalala kung anong tinalakay natin nung nakarang araw? Tama. Tungkol ito sa suliraning pangkapaligiran. At sino ang makakapagsabi kung ano ang suliraning pangkapaligiran? Ayan, tama. Ang suliraning pangkapaligiran ay resulta ng maling pagtrato ng mga tao sa kapaligiran. Ayan, magbigay nga ng mga halimbawa ng suliraning pangkapaligiran. Yes? Tama? Tama? Ayan, tama. Ang lahat ng inyong nabanggit ay tama. Ayan, bago tayo tumungo sa bagong aralin, tayo muna ay magkakaroon ng maikling gawain. Ayan, may ipapakita akong larawan sa inyo at ito'y inyong i-identify. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, isa itong puno. At may nakikita ba kayong mga puno sa inyong komunidad? Magaling. At sino na sa inyo ang nakaranas na magtanim ng puno? Ayan, nagagalak akong malaman na karamihan sa inyo ay naranasan ng magtanim ng puno. Sa palagay ninyo, mahalaga ba ang puno para sa atin? Tama, ang mga puno ay mahalaga para sa atin. Ngayon naman, may ipepresenta po akong maikling video at ito'y inyong oobserbahan. Ayan, ano po ang inyong naobserbahan sa video? Tama, ang mga tao po ay pinuputol ang puno. Ngunit, noong napagod silang magputol, na-realize nila na, na-realize po nila na kailangan din at may naitutulong din ang puno para sa kanila. Kaya, hindi na lang nila tinuloy ang pagpuputol. Ayan. Sino po sa inyo ang may ideya na kung ano ang tatalakayin natin ngayong araw? Tama. Ito'y tungkol sa deforestation. At sino po sa inyo ang makakapagbigay kahulugan ng deforestation? Tama po. Ang deforestation po ay proseso ng pagtanggal, pag-ubos at pagkalbo ng mga puno sa kagubatan. Kadalasan, ginagawa ito sa dalawang paraan, ang pagkakaingin at clear cutting. Sa pagkakaingin po, pinuputol or tinatabas at sinusunog po ang mga puno upang pagtaniman. Sa clear cutting naman po, pinuputol ng walang habas ang mga puno sa anumang kadahilanan. Ayan, dumako naman po tayo sa mga dahilan ng deforestation. Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa ng dahilan ng deforestation. Tama, pagmimina.
Illegal logging, tama. Pagdami ng gusali, tama. Pagdami ng tao, tama. Atin na pong isa-isahin ang mga dahilan ng deforestation at una na po dyan ay agricultural expansion. Pakibasa po. Ayan, dito naman po, ang agricultural expansion ay nagiging dahilan po ng deforestation dahil ang mga kagubatan po ay pinuputol at ang lupa po ay ginagawang pang-agrikultural kahit hindi naman po ito pang-agrikultural. Halimbawa na lang po ay ang kagubatan po ay ginawang sakahan, minsan po ito ay ginagawang palaisdaan, at minsan din po ginagawa itong pastulan. Ayan, ang pangalawa naman po ay infrastructure expansion. Pakibasa po. Ayan, isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng deforestation ay infrastructure expansion. Dahil po, ang mga puno po sa kagubatan ay pinuputol upang pagtayuan ng mga transportasyon, gusali, ayan, supply ng kuryente, at marami pa pong iba. Illegal logging o illegal na pagtutroso. Pakibasa po. Ayan, isa po ang illegal logging sa dahilan ng deforestation dahil pinuputol po ang mga puno sa kagubatan upang gawing, ayan, minsan po ginagawa pong furniture ang mga kahoy na pinuputol sa kagubatan at kadalasan ginagawa itong or ginagamit itong panggatong at paggawa po ng uling. Ayan, magsabi nga po kayo ng mga halimbawa ng mga furniture. Tama, lamesa. Tama, higaan. Tama, upuan. Lahat po ng inyong sinabi ay tama. Ayan. Kadalasan din po, ang mga kahoy na pinuputol mula sa kagubatan ay ginagamit upang maging panggatong na ginagamit naman po natin sa ating pagluluto. At ang mga kahoy din po na napuputol sa kagubatan ay ginagawang uling. Kadalasan din po, ang mga kahoy na naputol sa kagubatan ay ginagawang uling. Ayan, alam din po natin na ang uling ay isa sa paggawa ng kuryente. Ayan, at ang ating panglima ay forest fire or wildfire. Pakibasa. Ayan, dito naman sa forest fire, kadalasan may dalawa po tayong dahilan bakit nagkakaroon ng forest fire. At ito ay ang natural at dahil sa tao. Dito po sa natural, ang halimbawa po nito ay pagkikidlat. At sa dahil sa tao naman po, halimbawa na lang po dyan ay kapag ang upos ng sigarilyo ay itinapon na lang basta-basta kung saan-saan. Ayan, at campfire na naiwan, at fireworks, at illegal na pagsunog. Ayan, at ang pang-anim po at ang panghuli sa dahilan ng deforestation ay pagmimina. Pakibasa po. Dito naman po, isa ang pagmimina sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng deforestation dahil pinuputol po nila ang mga kagubatan upang walang nakaharang sa kanilang pagmiminahan. Ayan, dahil natalakay na po natin ang mga dahilan ng deforestation, tumungo naman po tayo sa mga epekto ng deforestation. Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa ng epekto ng deforestation. Tama, pagbaha. Tama, pagguho ng lupa. Ayan. Tama po, mawawalan po ng mga tirahan ang mga hayop. Atin pong isa-isahin ang mga epekto ng deforestation. Nangunguna na po dyan ay ang soil erosion or pagguho ng lupa. Pakibasa po.
Isa po sa mga epekto ng deforestation ay pagguho ng lupa. Dahil po, alam naman po natin na ang puno at ang mga ugat nito ay nakakapit sa lupa upang hindi ito tangayin ng tubig. At kapag po pinutol ang puno, lalambot po ang lupa na nagiging cause ng soil erosion. Ayan, ang mga gumuhong lupa po ay maaaring mapadpad sa kabahayan, daan at minsan din po ay napapadpad po ito sa mga katubigan na nagiging cause po ng pagkasira ng quality ng tubig at pwede pong makaapekto sa mga tao. Ayan, at ang pangalawa naman po ay pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Pakibasa po. Ayan, isa pong epekto ng deforestation ay pagkawalaan ng tirahan ng hayop. Alam naman po natin na ang mga hayop ay nakatira sa kagubatan. Ang kagubatan rin po ay nagsisilbing bubong nila sa mainit na sinag ng araw at malamig na gabi. At ang kagubatan din po ay pinoprotektahan tayo sa mga wild animals. Ayan. At ang panghuling epekto ng deforestation po ay climate change. Ayan, alam naman po natin na ang puno ay nag-iimbak ng carbon. At kapag po nawala ang puno, babalik po ang carbon dioxide sa atmosphere na nagkakos po ng climate change. Ayan, dahil natapos na po nating talakayin ang dahilan at epekto ng deforestation, tumungo naman po tayo sa solusyon sa pagtugon ng deforestation. Magbigay nga po kayo ng mga halimbawa ng mga solusyon na naiisip ninyo upang tugunin ang deforestation. Tama, tree planting. Tama, limitahan ang pagpuputol ng puno. Tama, ipagbawal ang illegal logging. Ayan, may inihanda po akong 7 na solusyon. At ang una na po dyan ay reforestation. Pangalawa po ay recycle paper. Ayan. Number 3 po ay huwag magsunog ng kahoy ng labis. Pang-4, practice eco-forestry. Pang-5, raise awareness. Ayan. Number 6, support organization that fight deforestation. At ang panghuli po ay fight government corruption. Ayan, at ang bilang panghuli, may mga batas po tayo sa Pilipinas ukol sa pangangalaga ng mga kagubatan. Isa na din po dito ang Republic Act No. 9175 o Chainsaw Act of 2022. Pangalawa po, Republic Act No. 7586 o National Integrated Protected Area System Act of 1992. Pangatlo po, Presidential Decree No. 705 or the Forestry Reform Code of the Philippines. Next po, Philippine Decree No. 1152 o Philippine Environmental Code. Next po, Republic Act No. 9154 or Mount Canlaon Natural Park Act of 2001. At ang last po ay Republic Act No. 7611 o Strategic Environmental Plan. Ayan, lagi po nating tandaan na every action count. Ayan, sa pamamagitan po ng matalinong pagpili o matalinong pagdedesisyon, nakakatulong po tayo upang tugunan ang pangangalaga sa kapaligiran. Upang na din po masecure po ang kinabukasan ng mundo at masecure po ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ayan, may mga katanungan pa ba? Ayan, kung wala na po ay pupunta na po tayo sa maikling aktibidad. Ayan, ngayon naman po ay magkakaroon po kayo ng aktibidad. Ayan, pangkatang gawain. Ayan. Meron po ditong dalawang panig, ang sang-ayon at di sang-ayon.
At ang pagdedebatean nyo po ay patungkol sa pagputol ng mga puno sa kagubatan, sang-ayon o di sang-ayon. Ayan, ang mga dalawang panig po ay magpapalitan ng kanilang mga sagot upang suportahan ang kanilang napiling sagot. Naiintindihan po ba? Ayan, maaari na po kayong mamili ng inyong panig. Ayan, bibigyan ko po kayo ng pwede na po siguro yung 5 minutes upang mag-brainstorming ng mga kanilang sagot. Ayan, tumungo na po tayo sa activity. Ayan, palakpakan po natin ang dalawang panig. Ayan. Tama po at may punto po ang mga sinabi nila. Bagamat po alam naman natin na mali ang pagpuputol ng mga puno, alam naman po natin sa sarili natin na tayo din po ay nakikinabang sa mga ito. Kailangan lang po nating limitahan ang pagpuputol ng mga puno at kapag magpuputol naman po tayo, siguraduhin po nating papalitan po natin ito. Ang susunod po nating activity ay patungkol sa Deforestation Awareness Campaign. Ayan, dito po ay magkakaroon po tayo ng 3 groups. Ang unang grupo ay gagawa ng Deforestation Awareness Campaign gamit ang poster making. At ang second group ay gagawa ng slogan. At ang third group ay maggagawa po ng infographic. Ayan, may mga halimbawa po dito ng poster, slogan, at infographic. Pwede po kayong mag-base sa mga ito. Ayan. Bago po tayo tumungo sa pagtataya, tayo muna po ay magkakaroon ng review or generalization. Ano nga po ulit ang deforestation? Tama, ito po ay patungkol sa pagkalbo ng mga puno sa kagubatan. Magbigay nga po kayo ng 3 dahilan ng deforestation. Tama, pagmimina. Tama, pagtutroso. Tama, pagdami po ng tao. Ayan, magbigay rin po kayo ng 3 epekto ng deforestation. Tama, pagguho ng lupa. Tama, climate change. Tama, pagbaha. Ayan. At magbigay nga po kayo ng mga solusyon or kahit 2 pong solusyon ng deforestation. Reforestation, tama. Tama, limitahan po ang paggamit ng mga kahoy. Ayan, tumungo na po tayo sa ating pagtataya. Maglabas po ng 1/4 paper at sagutin ang 4 pick 1 word. Ayan, bilang inyong takdang aralin, kayo ay magtatanim gamit ang punla na ibinigay ko na inyong reward. Ayan. At habang ito inyong tinatanim, kuhanan ito ng litrato at ilagay ang litrato sa short coupon at sagutin sa ibaba ng litrato ang tanong na bakit mahalaga ang kapaligiran. At ito ipapasa ninyo sa next week. May katanungan pa po ba? Ayan. Kung wala na po ay, bago po kayo umalis, pakiayos po ang mga upuan at pakipulot po ang mga basura sa silong ng upuan. Ayan. Bye class!